Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po ang inyong mga puso? Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong kwentong maglalakbay sa iba't ibang mukha ng pag-ibig, isang kwentong susubok sa ating pananaw at mag-iiwan ng aral sa ating mga puso. Madalas nating isipin na ang pagmamahal ay nasusukat sa mga salita, sa mga mamahaling regalo, o sa dugong nananalaytay sa ating mga ugat. Ngunit paano kung ang pinakadalisay na pag-ibig ay matatagpuan pala sa mga kamay na hindi kadugo? Sa isang pagkalingang tahimik ngunit handang isugal ang lahat. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Tala sa unang kabanata ng Tala ng Pag-asa. Mahimbing ang tulog ng anghel sa kanyang mga bisig. Sa marangyang silid ng Villa Esmeralda, kung saan ang bawat muebles ay sumisigaw ng kayamanan, ang tanging maririnig ay ang banayad na himig na nagmumula sa mga labi ni Talareyes. Mahina niyang inaawit ang saugoy ng duyan habang marahang idinuduyan si Angelo Sinag del Rosario, ang munting prinsipe ng mansyon. Bawat nota ng kanta ay puno ng pagmamahal, isang pagmamahal na tila mas malalim pa sa relasyon ng isang katulong sa anak ng kanyang amo. Para kay Tala, si Sinag ay hindi lang isang alaga. Sa loob ng 6 na buwan mula nang isilang ang bata, siya na ang naging mundo nito. Siya ang saksi sa unang nangiti, sa unang paghikab, sa bawat pag-iyak sa kalaliman ng gabi. Ang amoy ni Sinag, amoy ng gatas at ng pagiging inosente ay naging pabango na ni Tala. Tulog na. Munti kong bituin. Bulong niya, hinahaplos ang malambot na buhok ng sanggol. Nandito lang si Ate Tala mo, hindi kita pababayaan. Sa isip-isip niya, si Sinag ang nagsilbing liwanag sa madilim niyang nakaraan. Iniwan niya ang kanilang probinsya, dala ang pangarap na mabigyan ng magandang buhay ang mga kapatid. At sa mansyon na ito, sa piling ng munting anghel na ito, ay nakahanap siya ng pansamantalang kapayapaan. Isang malakas na tunog ng sasakyan sa labas ang pumutol sa katahimikan. Napatigil si Tala sa pag-awit. Dumating na sila. Maingat niyang inilapag si Sinag sa kuna nito. Tinitiyak na hindi ito magigising. Inayos niya ang kanyang uniforme at huminga ng malalim bago lumabas ng silid. Sa ibaba, naabutan niya ang kanyang amo, si Don Isagani del Rosario, kasama ang kanyang magandang nobya na si Mahalina Cruz. Si Don Isagani ay isang lalaking makisig at mabait, ngunit laging may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Isang kalungkutang naiwan mula nang pumanaw ang kanyang asawa, kasabay ng pagsilang kay Sinag. Si Mahalina naman ay perpekto. Ang kanyang nangiti ay matamis, ang kanyang mga kilos ay mahinhin. Siya ang larawan ng isang babaeng babagay na maging bagong ilaw ng tahanan. Good evening po, Sir Gani Ma'am Lina. Bati ni Tala, bahagyang nakayuko. Ngumiti si Isagani. Tala, kumusta si Sinag? Hindi ba naging magulo? Naku, hindi po, sir. Napakabait po ng anak ninyo. Katutulog lang po niya. Sagot ni Tala. That's good to hear, sabi ni Mahalina. Ang kanyang boses ay kasing lambing ng musika. Lumapit siya kay Isagani at isinukbit ang braso dito. Sinasabi ko na nga ba sa'yo, mahal, we have the best yaya for our son. Marunong talaga, si Tala. Tumango si Isagani. Ang kanyang tingin ay puno ng pasasalamat. Salamat ulit, Tala. Hindi ko alam ang gagawin namin kung wala ka. Isang munting nangiti lamang ang isinukli ni Tala. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang perpektong pagtrato ni Mahalina, kay Isagani, may kung anong kaba siyang nararamdaman. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Oras na para sa gatas ni Sinag, sabi ni Mahalina at tumingin sa wall clock. Ako na ang magtitimpla. Gusto kong masanay na sa mga gawain ng isang ina. Naglakad siya papunta sa kusina na puno ng kumpiyansa. Sumunod naman si Tala para ihanda ang bote. Habang nagtitimpla si Mahalina,
Napansin ni Tala kung paano nito tinitingnan ang formula milk na para bang kinakalkula ang bawat butil. Marahil ay gusto lang niyang maging perpekto ang lahat para sa bata. Umakyat sila sa silid ni Sinag. Maingat na kinuha ni Mahalina ang sanggol mula sa kuna. Ngunit sa halip na kumalma, tila nabalisa ang bata. Bahagya itong umungol. "Shh, baby boy! It's Mami Lina!" Malamig na sabi ni Mahalina. Inabot ni Tala ang bote. "Heto na po, ma'am." Ngumiti si Mahalina at kinuha ito. "Salamat, Tala. Ako na ang bahala dito. You can go and prepare our dinner." May pag-aalinlangan sa puso ni Tala. Ngunit sino ba naman siya para tumanggi? Tumango siya at dahan-dahang lumabas ng silid. Ngunit hindi niya isinara ng tuluyan ang pinto. Mula sa siwang, pinanood niya si Mahalina na ipainom ang gatas sa bata. Ilang sandali pa, isang malakas na iyak ang pumuno sa buong palapag. Nagmamadaling bumalik si Tala sa silid. Nakita niya si Sinag na umiiyak nang walang tigil, namumula ang buong mukha. Si Mahalina ay natataranta. "Anong nangyari?" Tanong ni Isagani, na kararating lang din, puno ng pag-aalala. "Hindi ko alam. Mahal, ayaw niyang inumin ng gatas at bigla na lang siyang umiyak ng ganito." Sagot ni Mahalina, ang kanyang boses ay nanginginig. Kinuha ni Tala ang bata. Sa kanyang mga bisig, bahagyang tumahan si Sinag, ngunit patuloy pa rin ito sa pagsinok. At doon, nakita ni Tala ang isang bagay na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. May basa sa damit ng sanggol. Sumuka ito. Isang bagay na hindi kailanman ginawa ni Sinag dati. "Nako, baka hindi lang sanay sa akin," sabi ni Mahalina. Pilit nang ngumingiti. "Maybe we should let Tala handle him for tonight." Gabi na nang matapos ang lahat ng kanyang gawain. Ang buong mansyon ay tahimik na. Dinala ni Tala ang mga bote ni Sinag sa kusina upang hugasan. Habang binabanlawan niya ang boteng ginamit ni Mahalina kanina, may naamoy siyang kakaiba. Hindi ito amoy ng gatas, hindi rin ito amoy ng sabon. Itinaas niya ang bote, malapit sa kanyang ilong, at inamoy itong muli. Isang mahinang amoy. Halos hindi mapansin. Ngunit nandoon. Amoy ng gamot. Amoy chemical. Napatigil siya. Hawak ang bote sa ilalim ng gripo. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Tumingin siya sa kanyang paligid, sa dilim ng malawak na kusina. Bigla, ang pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa. Bakit may kakaibang amoy ang bote ng gatas ng isang sanggol? Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang babala na ang perpektong pamilyang kanyang pinagsisilbihan ay may itinatagong sikreto na mas madilim pa sa gabing iyon. Ang amoy kemikal ay kumapit sa isipan ni Tala, hindi na maalis, na para bang isa itong multo na bumubulong sa kanya ng babala. Mula ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Ang bawat ngiti ni Mahalina ay tila may itinatagong lason. Ang bawat paglapit nito kay Sinag ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Kinabukasan, sinadya niyang bantayan ang bawat kilos sa kusina. Nang dumating ang oras ng pagpapakain kay Sinag, pilit siyang nagpaiwan. Nagkunwaring nag-aayos ng mga gamit sa istante. "Ma'am Lina, ako na po ang magtitimpla." Alok niya. Pilit pinapakalma ang kanyang boses. Ngumiti si Mahalina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Huwag na, Tala. Gusto kong matutunan ang lahat ng ito. Besides, this is my bonding time with my son." Kinuha niya ang lata ng gatas at ang bote at tumalikod ng bahagya na para bang inililihim ang simpleng proseso ng paglalagay ng pulbos sa bote. Mabilis ang kanyang mga kamay. Walang nakitang kahina-hinala si Tala. Ngunit ang paraan ng pagtalikod ni Mahalina, ang bahagyang pagharang ng kanyang katawan sa paningin ni Tala. Ito ay sapat na. Alam ni Tala na may itinatago ito. Sa mga sumunod na araw, lalong nanghina si Sinag. Ang dating bibong sanggol ay naging matamlay.
Ang kanyang pag-iyak ay hindi na malakas. Tila isa na lang mahinang ungol ng isang kuting na nanlalamig. Ang pinakamasakit para kay Tala ay ang pagbaba ng timbang nito. Bawat araw, tila mas lumiliit ang bata sa kanyang mga bisig. Nagpatawag si Don Isagani ng isang pribadong doktor. Matapos ang masusing pagsusuri, umiling ang doktor. Mukhang hindi hiyang sa gatas niya, Mr. Del Rosario. Nangyayari po talaga yan sa mga sanggol. I suggest we switch to a more specialized hypoallergenic formula. It's more expensive, but it should solve the problem. Isang alon ng ginhawa ang bumalot sa mukha ni Isagani. Para sa kanya, iyon ay isang simpleng problema na may simpleng solusyon. Kahit magkano, doktor, ang mahalaga ay gumaling ang anak ko. Ngunit para kay Tala, ang mga salita ng doktor ay parang kulog. Isang perpektong dahilan, isang paraan para pagtakpan ng katotohanan. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na hindi ang gatas ang problema. Isang hapon, habang nagdidilig ng mga halaman sa hardin, natanaw niya mula sa sulok ng kanyang mga mata ang dalawang anino sa likod ng garahe. Si Mahalina at ang driver na si Dante Ramos. Si Dante ay isang lalaking tahimik, ngunit may matatalim na mga mata na tila laging nagmamasid. Nagtago si Tala sa likod ng isang malaking paso ng palmera. Mula doon, kitang-kita niya ang palihim na pag-uusap ng dalawa. Walang marinig si Tala, ngunit sapat na ang kanyang nakikita. May kinuha si Dante mula sa kanyang bulsa, isang maliit at madilim na bote. Walang anumang nakasulat dito. Mabilis niya itong iniabot kay Mahalina na agad namang itinago sa kanyang bag. Ang kanilang mga kilos ay mabilis, sanay, at puno ng lihim. Bago sila maghiwalay, nagtama ang kanilang mga mata sa paraang hindi para sa isang amo at isang driver lamang. Kinilabutan si Tala. Ang boteng iyon, sigurado siyang iyon ang pinagmumulan ng lahat. Sa gabing iyon, hindi na niya napigilan ang sarili. Kailangan niyang sabihin kay Don Isagani. Naabutan niya ito sa malawak na library. Nagbabasa ng papeles. Kumatok siya ng marahan. Sir Gani, maaari po ba kayong makausap saglit? Nanginginig niyang tanong. Pasok, Tala. May problema ba? Sabi ni Isagani. Hindi inaalis ang tingin sa mga dokumento. Sir, tungkol po kay Sinag. Huminga siya ng malalim. Nag-aalala po kasi ako. Mula po nang si Ma'am Lina na ang nag-aalaga sa pagpapadedes sa kanya, doon na po siya nagsimulang manghina. Sa wakas, itinaas ni Isagani ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Anong gusto mong iparating, Tala? Napansin ko lang po na parang may kakaiba. Sana po, sir, masubaybayan nating mabuti. Tala, putol ni Isagani. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig. Pinapahalagahan ko ang pag-aalala mo. Pero si Mahalina ay mapapangasawa ko na. Gagawin niya ang lahat para sa anak ko. Baka naman napapagod ka lang sa trabaho kaya kung ano-ano na ang naiisip mo. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Pero sir, may mga nakikita po ako. Sapat na, mariing sabi ni Isagani. Ang kailangan ni Sinag ngayon ay isang ina. At nagpapasalamat ako na dumating si Lina sa buhay namin. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Huwag mong lagyan ng malisya ang mga bagay-bagay. Naiintindihan mo ba? Tumango na lang si Tala, habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Opo, sir. Umalis siya sa library, na baon ang bigat sa kanyang dibdib. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Walang sino man ang maniniwala sa kanya. Nag-iisa siya sa laban na ito. Hindi siya makatulog. Ang mga imahe ni Mahalina, ni Dante, at ng maliit na bote ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Kailangan niya ng pruweba.
Isang bagay na hindi kayang baliin ng mga matatamis na ngiti ni Mahalina. Hating gabi na, tiniyak niyang tulog na ang lahat. Dahan-dahan, bumaba siya at tinungo ang library ni Isagani. Ang isip niya ay naghahanap ng kahit ano, resibo ng gamot, isang nakatagong tala. Marahil ay may itinago si Mahalina sa isa sa mga drawer. Binuksan niya ang pinto. Madilim. Tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagsisilbing ilaw. Kinakabahan, lumapit siya sa malaking mesa na gawa sa nararaminyo. Habang binubuksan ng isang drawer, bigla siyang nakarinig ng mahinang kaluskos ng susi sa pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. May paparating. Mabilis siyang lumingon at walang ingay na nagtago sa likod ng makapal at kulay pulang kurtina. Pinipigilan ang kanyang paghinga. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang anino. Hindi ito si Don Isagani. Ang anino ay si Mahalina. Sa tulong ng liwanag mula sa kanyang cellphone, dire-diretso siyang naglakad papunta sa isang pader na puno ng mga libro. Hinila niya ang isang pekeng libro at isang bahagi ng estante ang umusog. Inilalabas ang isang nakatagong bakal na safe. Pinanood ni Tala na halos hindi kumukurap habang maingat na pinihit ni Mahalina ang kombinasyon. Bumukas ang safe. Mula sa loob, kinuha nito hindi pera o alahas, kundi isang makapal na folder ng mga dokumento. Umupo ito sa silya ni Isagani at sinimulang basahin ang mga papel sa ilalim ng liwanag ng kanyang telepono. Isang munting, demonyong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Napatakip si Tala sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang pagsinghap. Hindi lang ito tungkol sa paghina ni Sinag. Ang plano ay mas malaki, mas malalim, at mas nakakatakot. May mga gabing binibisita pa rin si Isagani ng mga alaala. Sa katahimikan ng kanyang opisina, habang ang buong Villa Esmeralda ay natutulog, madalas niyang titigan ang nag-iisang litrato sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang babaeng may ngiting sinliwanag ng araw at mga matang nangungusap ng walang hanggang pag-ibig. Si Amara, ang kanyang yumaong asawa. Naaalala pa niya ang tawa nito, isang himig na kayang pawiin ang lahat ng kanyang pagod. Naaalala niya ang mga pangarap nila para kay Sinag, mga pangarap na tinangay ng malupit na tadhana sa mismong araw na isinilang ang kanilang anak. Sa loob ng halos isang taon, ang mansyon ay naging isang malaking puntod, puno ng katahimikan at ng kanyang basag na puso. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas para bumangon ay ang munting nilalang na iniwan ni Amara sa kanya. At pagkatapos, dumating si Mahalina. Si Mahalina ay parang bukang liwayway pagkatapos ng isang napakahabang gabi. Dinala niya pabalik ang nangiti sa mga labi ni Isagani, ang kulay sa walang buhay na mansyon. Sa bawat haplos, sa bawat matamis na salita, unti-unti niyang binubuo ang mga piraso ng kanyang puso. Sa piling ni Mahalina, muli siyang nangarap na magkaroon ng isang buong pamilya para kay Sinag. Isang pamilyang may ilaw ng tahanan, isang ina. Iyon ang dahilan kung bakit nasaktan siya sa mga sinabi ni Tala noong isang gabi. Si Tala, na itinuturing niyang pinagkakatiwalaan, ay nagtanim ng binhi ng pagdududa laban sa babaeng nag-aayos ng kanyang magulong mundo. Pinilit niyang iwaksi iyon sa isip. Guni-guni lang iyon, sabi niya sa sarili. Pagod lang si Tala. Ngunit habang tinititigan niya ang natutulog na si Sinag sa monitor ng baby cam, hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang kaba. Totoo, mas naging sakitin ang bata nitong mga nakaraang linggo. Ngunit sinabi na ng doktor, dahil lang iyon sa gatas. Isang mahinang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Pumasok si Mahalina. Nakasuot ng isang sutlang roba, ang kanyang buhok ay nakalugay. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto. Mahal, gising ka pa pala, sabi ni Isagani. Agad na tumayo para salubungin ito. May problema ba? Hindi sumagot si Mahalina.
Yumakap lamang ito sa kanya ng mahigpit. Ang mukha ay isinubsob sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Isagani ang bahagyang panginginig ng mga balikat nito. Umiiyak ito. "Hey, anong nangyari?" tanong niya. Hinahaplos ang buhok nito. "Wala, mahal. Huwag mo na akong intindihin," bulong nito. Ngunit lalo lang itong napahikbi. "Paano kita hindi iintindihin? Sabihin mo sa akin, Lina. May gumawa ba sa'yo ng masama?" Umiling ito. "Hindi naman sa ganoon. Pero nararamdaman ko kasing hindi ako tanggap dito sa pamamahay mo." Kumunot ang noo ni Isagani. "Ano ang ibig mong sabihin? Lahat dito ay nirerespeto ka." "Si Tala," sabi nito sa pagitan ng mga hikbi. "Alam kong mahal na mahal niya si Sinag at nagpapasalamat ako doon. Pero sa tuwing lalapit ako sa bata, sa tuwing susubukan kong maging ina sa kanya, nararamdaman ko ang mga mata ni Tala. Mga matang mapanghusga. Para bang sinasabi niyang wala akong karapatan, na isa lang akong masamang tao na umaagaw sa pwesto niya." Natigilan si Isagani. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Ang simpleng pag-aalala ni Tala ay isa palang uri ng selos. "Pasensya ka na, mahal." Pagpapatuloy ni Mahalina, humiwalay sa pagkakayakap at pinunasan ang kanyang mga luha. "Siguro ay praning lang ako. Ayoko lang talagang isipin mo na may masama akong intensyon. Mahal na mahal ko kayo ni Sinag. Kayo na ang buhay ko." Ang itsura nito, basang-basa sa luha, ngunit puno ng sinseridad, ay tumusok sa puso ni Isagani. Niyakap niya ito ng mahigpit. "Shh! Tahan na. Ako ang may-ari ng bahay na ito at mahal kita. Iyon ang importante. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Tala. I will make things right." Kinabukasan, ipinatawag ni Isagani si Tala sa kanyang opisina. Pumasok si Tala. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Marahil ay iniisip na pakikinggan na siya ng kanyang amo. "Maupo ka, Tala," sabi ni Isagani. Ang kanyang boses ay formal at malamig. Naupo si Tala. Agad na naramdaman ang tensyon sa hangin. "Tala, ilang taon ka na sa amin?" panimula ni Isagani. "Magdadalawang taon na po, sir," sagot nito. "At sa loob ng 2 taon na yon, minahal ka namin na parang pamilya. Itinuring kitang kapatid. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko, ang anak ko." Tumango si Tala, hindi alam kung saan patungo ang usapan. Kaya hindi ko maintindihan, pagpapatuloy ni Isagani, ang kanyang mga mata ay dumidilim. "Kung bakit mo ginagawa ito?" Anong ginagawa ko po, sir?" Ang paglagay ng mali siya sa bawat kilos ni Mahalina. Ang pagpaparamdam sa kanya na hindi siya tanggap dito. Ang pag-iisip na kaya niyang saktan si Sinag. "Sa tingin mo ba, Tala, magmamahal ako ng isang babaeng may masamang hangarin sa sarili kong anak?" Napatayo si Tala. "Hindi po sa ganoon, sir. Nag-aalala lang po talaga ako." "Pag-aalala ba ang tawag doon? O selos?" mariing tanong ni Isagani. "Naiintindihan ko na mahal mo si Sinag, pero hindi yun nagbibigay sa iyo ng karapatang questionin ang pagkatao ng babaeng pakakasalan ko." "Sir, maniwala po kayo. May mali po talaga." "Ang mali, Tala, ay ang inaakto mo." Sigaw ni Isagani. Sa unang pagkakataon ay itinaas ang boses dito. "Isa ka lang katulong sa bahay na ito. Trabaho mo ang mag-alaga, hindi ang manghimasok sa buhay ko." Ang bawat salita ay parang sampal sa mukha ni Tala. Nanikip ang kanyang dibdib at ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Nakita ni Isagani ang sakit sa mukha nito at bahagya siyang nakonsensya, ngunit mas nanaig ang galit at ang pangangailangang protektahan si Mahalina. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. "This is my final warning, Tala," sabi niya sa mas mababa ngunit mas may diin na boses.
Mahalina will soon be the lady of this house and Sinag's mother. I expect you to respect her. Hindi na nakasagot si Tala. Ang mga salita ni Isagani ay parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Isang pader na sumasagisag sa katotohanan. Sa laban na ito ang kanyang amo ay hindi niya kakampi, kundi kalaban. Makakaalis ka na, utos ni Isagani. Dahan-dahang tumalikod si Tala at lumabas ng silid. Daladala ang bigat ng isang pusong pinagtaksilan ng tiwala. Ang mga salita ni Don Isagani ay parang mga tinik na bumaon sa puso ni Tala at ang sakit ay nanatili roon, malamig at matalim. Isa ka lang katulong. Paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan ang mga salitang iyon. Ngunit sa halip na tuluyang manghina, isang bagong damdamin ang pumalit sa sakit. Determinasyon kung walang maniniwala sa kanyang mga salita. Kung gayon hahanap siya ng katotohanang hindi kayang pasinungalingan. Hindi na ito tungkol sa pagiging tama. Ito ay para kay Sinag. Para sa inosenteng sanggol na ang tanging kasalanan ay ang ipinanganak na tagapagmana ng isang malaking kayamanan. Simula noon, ang kanyang mga mata ay naging mas matalas. Ang kanyang mga tainga ay mas sensitibo. Hindi na siya nagtangkang kausapin si Don Isagani. Sa halip, ginawa niyang isang malawak na entablado ng pagmamasid ang buong Villa Esmeralda. Ngunit tila naramdaman ni Mahalina ang pagbabago sa kanya. Ang babae ay naging mas maingat at kasabay nito, mas malupit. Isang gabi, habang naghahapunan, abala si Tala sa pagsisilbi sa kanila. Hawak niya ang mainit na mangkok ng sopas para salinan ang plato ni Mahalina. Tala, pakiabot nga ng baso ko, utos ni Mahalina. Itinuturo ang basong nasa tabi lamang nito. Nang bahagyang lumingon si Tala para kunin ito, biglang iginalaw ni Mahalina ang kanyang kamay na para bang may inaabot. Ang paggalaw ay sadyang biglaan at hindi inaasahan. Tumama ang siko nito sa kamay ni Tala. Ang mainit na sopas ay tumapon, hindi sa mamahaling bestida ni Mahalina, kundi sa mismong kamay nito. Aray! Isang matinis na sigaw ang pinakawalan ni Mahalina, puno ng sakit at pagkagulat. Ma'am Lina! Gulat na sabi ni Tala, mabilis na ibinaba ang mangkok. Agad na napatayo si Isagani. Lina! Anong nangyari? Puno ng pag-aalala ang kanyang boses habang tinitingnan ang namumulang balat ng nobya. Okay lang ako, mahal, sabi ni Mahalina. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Tala na nakatulala sa gulat. Pasensya ka na, Tala. Siguro pagod ka na talaga. Masyado ka ng maraming iniisip. Ang mga salita ay malambing, ngunit ang kahulugan ay parang lason. Muli, si Tala ang may kasalanan. Isang pabaya at palaging nagkakamaling katulong. Tumingin si Isagani kay Tala at ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi galit, kundi isang malalim na pagkadismaya. Tala, kunin mo ang first aid kit at mag-ingat ka naman sa susunod. Walang salitang lumabas sa bibig ni Tala. Tumango na lamang siya at tumalikod. Ramdam na ramdam ang matagumpay na ngisi ni Mahalina sa kanyang likuran. Kinabukasan, habang naglalabas ng basura sa likod ng bahay, natanaw niyang muli sina Mahalina at Dante malapit sa garahe. Sa pagkakataong ito, hindi sila nag-uusap lamang. Nakasandal si Mahalina sa mamahaling kotse, habang si Dante ay nakatayo nang napakalapit sa kanya. Inayos ni Dante ang isang hibla ng buhok na naligaw sa mukha ni Mahalina. Ang kilos ay puno ng intimasya. Ngumiti si Mahalina, isang nangiting hindi kailanman ibinibigay kay Don Isagani. Isang ngiting may halong pagnanasa at pakikipagsabuatan. Mabilis na kumilos si Tala. Nagtago siya sa likod ng pader, nanginginig ang mga kamay habang kinukuha ang kanyang mumurahing cellphone. Itinaas niya ito. Nagdasal na sana ay hindi manginig ang kanyang kamay at kinuhanan sila ng litrato. Isang click, dalawa,
Tatlo. Hindi malinaw ang mga litrato, ngunit sapat na para ipakita ang hindi nararapat na paglalapit ng dalawa. Ito na ang kanyang unang ebidensya. Ang kanyang determinasyon ay lalong tumibay. Kung may tinatago sila, mayroon itong lugar. At madalas, ang lugar na yon ay ang pinakapribadong espasyo ng isang tao, ang kanilang silid. Sa ilalim ng pagkukunwaring naglilinis, sinimulan niyang suriin ang bawat sulok ng kwarto ni Mahalina. Ang silid ay malinis, organisado, at walang anumang bakas ng sikreto. Ngunit hindi nagpatinag si Tala. Alam niyang ang mga pinakamasamang sikreto ay itinatago sa mga lugar na pinakasimple. Ang kanyang atensyon ay napunta sa isang antigong kahon ng alahas sa ibabaw ng tokador. Gawa ito sa kahoy na may mga inukit na bulaklak. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, nakalatag ang mga kumikinang na hikaw, kwintas, at singsing. Ngunit sa ilalim ng pulang telang sapin, may naramdaman siyang matigas. Maingat niyang itinaas ang sapin. At doon, nakatago sa ilalim, ay isang bagay na hindi alahas. Isang maliit at lumanang susi. Hindi ito susi sa pinto. Hindi rin ito susi sa maleta. Ito ay isang susi na may kakaibang disenyo para sa isang kakaibang kandado. Kinuha niya ito. Ang malamig na bakal ay tila nagbigay ng kuryente sa kanyang mga daliri. Para saan ito? Muli niyang ibinalik ang lahat sa ayos at itinago ang susi sa kanyang bulsa. Nagsimula siyang maghanap. Saan maaring gamitin ang susing ito? Sinubukan niya ito sa mga drawer ng aparador, ngunit hindi ito magkasya. Tumingin siya sa paligid, ang kanyang mga mata ay gumagala. Hinahanap ang hindi pangkaraniwan. At pagkatapos, napatingin siya sa ilalim ng malaking kama. Lumuhod siya, kunwari igak pa nagpupunas ng alikabok at sinilip ang ilalim. Madilim. Ginamit niya ang kanyang mga kamay para kapain ang sahig na nababalutan ng makapal na karpet. Sa una ay wala siyang naramdaman. Ngunit habang ginagapang niya ang sahig malapit sa ulunan, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang maliit na uka. Sa kahoy ng bed frame, isang butas ng susi. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang susi mula sa kanyang bulsa. Itinapat niya ito sa butas. Pumasok ito ng perpekto. Pinihit niya ito at isang mahinang click ang kanyang narinig. Isang maliit na bahagi ng sahig sa ilalim ng kama ang bahagyang umangat. Isang lihim na kompartimento. Hinila niya ito. Sa loob, may isang maliit na kahon na yari sa maitim na kahoy, walang disenyo. Simple lang, pero ramdam ni Tala ang bigat nito. Hindi sa timbang, kundi sa mga sikretong nilalaman nito. Dali-dali niya itong kinuha. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, isang ritmo ng takot at pananabik. Ito na. Ito na ang sagot. Nang akmang bubuksan na niya ang takip ng kahon, isang pamilyar na tunog ang nagpatigil sa kanyang mundo. Ang marahang pagpihit ng seradura ng pinto ng kwarto. Paparating na si Mahalina. Parang bombang sumabog sa loob ng dibdib ni Tala ang tunog ng pagpihit ng seradura. Mahuhuli na siya. Ito na ang katapusan. Sa isang iglap, ang lahat ng tapang na inipon niya ay naglaho, napalitan ng dalisay na takot. Ang kanyang katawan ay nanigas sa ilalim ng kama. Ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa maliit na kahon na para bang iyon ang magliligtas sa kanya. Bumukas ang pinto. Pumasok si Mahalina. Humuhuni ng isang pamilyar na himig. Narinig ni Tala ang malambot na yabag nito sa makapal na karpet. Palapit ng palapit sa kama. Napapikit si Tala ng mariin. Nagdarasal sa lahat ng santo na sana ay hindi ito sumilip sa ilalim. Ngunit sa halip na dumiretso sa kama, tumigil si Mahalina sa harap ng salamin. Narinig ni Tala ang kalansing ng mga alahas na inilalapag nito sa tokador.
Bawat segundo ay parang isang oras. Kailangan niyang makatakas. Ngayon na, sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang timba ng tubig na may basahan na ginamit niya sa paglilinis kanina. Isang desperadong ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Gamit ang natitirang lakas, maingat niyang isinara ang lihim na kompartimento. Isang halos hindi marinig na click ang tunog nito. Pagkatapos, itinago niya ang kahon sa ilalim ng kanyang uniforme sa may bandang likuran. Gumapang siya palabas mula sa paanan ng kama. Sa kabilang panig kung nasaan si Mahalina. Tumayo siya, nanginginig ang mga tuhod. Nang makita siya ni Mahalina sa salamin, bahagya itong nagulat. Tala, hindi ka pa tapos? Pipasensya na po, ma'am. Tinatapos ko na lang po. Utal ni Tala. Sa kanyang pagmamadali, sinadya niyang masagi ang timba. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa silid kasabay ng pagbuhos ng maruming tubig sa sahig na gawa sa kahoy. Ay! Sigaw ni Tala na para bang totoong nagulat. Agad siyang naupo sa sahig at sinimulang punaasan ang natapong tubig gamit ang basahan. Ano ba yan, Tala? Ang clumsy mo naman. Inis na sabi ni Mahalina, ngunit ang atensyon nito ay naalis na sa kanya at napunta na sa basang sahig. Bilisan mo dyan at baka masira ang sahig. Mamahalin yan. Iyon na ang pagkakataong hinihintay ni Tala. Habang si Mahalina ay abala sa pag-inspeksyon sa sahig, mabilis ngunit maingat siyang tumayo. Opo, ma'am. Pasensya na po talaga. Kukunin ko lang po ang mop. Dali-dali siyang lumabas ng silid. Ang puso niya ay halos lumabas na sa kanyang bibig. Hindi siya lumingon. Naglakad siya ng mabilis sa pasilyo, papalayo sa silid ng panganib. Nakahinga lang siya nang maluwag nang makarating siya sa kanyang maliit na kwarto sa servant's quarter. Isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito. Hinahabol ang kanyang hininga. Kinuha niya ang kahon mula sa kanyang likuran. Ligtas ito. Ligtas siya. Sa ngayon. Nang kumalma na siya, binuksan niya ang kahon. Sa loob, walang mga dokumento o mga litrato. Mayroon lamang isang bagay. Isang itim na USB flash drive. May maliit na piraso ng tape na nakadikit dito at sulat kamay ang mga katagang. Plano B. Plano B. Anong ibig sabihin nito? Kung ito ang plano B, ano ang plano A? Ang paghina ni Sinag. Naramdaman ni Tala ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Kailangan niyang malaman ang laman nito. Ngunit paano? Wala siyang laptop. Ang tanging computer sa mansyon ay nasa library ni Don Isagani. Kinabukasan, ang bawat kilos ni Tala ay may kasamang bigat ng takot. Itinago niya ang USB sa ilalim ng kanyang unan. Sa loob ng punda, nagdarasal na sana ay walang sino mang maghalughog ng kanyang gamit. Habang siya ay nagtatrabaho, naramdaman niya ang mga mata ni Dante na nakatitig sa kanya. Hindi na ito palihim na pagsulyap. Ito ay isang titig na puno ng pagbabanta. Nang magkasalubong sila sa isang makitid na pasilyo malapit sa kusina, hinarang siya nito. Mukhang malalim ang iniisip mo, Tala, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay mahina. Ngunit may diin. Wala po, Kuya Dante. May gagawin pa po ako. Sagot ni Tala. Sinusubukang lampasan ito. Ngunit humakbang si Dante, muling hinarangan ang kanyang daan. Alam mo, sa mundong ito, may mga bagay na mas magandang hindi na lang alamin. Lumapit ito at bumulong sa kanyang tainga. Sa lugar na hindi sayo, huwag kang masyadong mausisa. Baka mapahamak ka lang. Ang banta ay malinaw. Alam na nila. O marahil ay naghihinala na sila. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Hinintay ni Tala ang pagkakataon. Hinintay niya ang buong bahay na balutin ng katahimikan ng hating gabi. Nang sigurado na siyang tulog na ang lahat, kinuha niya ang USB at dahan-dahang lumabas ng kanyang silid. Bawat yapak niya sa sahig ay tila isang malakas na ingay. Bawat anino sa pasilyo ay tila may buhay.
Nang marating niya ang library, nanginginig niyang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalock. Pumasok siya at isinara ang pinto nang walang tunog. Binuksan niya ang maliit na table lamp sa mesa ni Don Isagani, sapat lang para makita ang keyboard. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang binubuhay niya ang computer. Isinaksak niya ang USB. Isang icon ang lumitaw sa screen. Plano B. Dobleng click. Isang folder lang ang laman nito. At sa loob ng folder, may 5 audio files na may pangalang mga pets. Pinili niya ang pinakabago at pinindot ang play. Sa una, ingay lang. Pagkatapos, isang pamilyar na boses, ang boses ni Mahalina. Audio recording snippet, sound of clinking glasses. Mahalina's voice. Cold calculating. Konting-konti na lang, Dante. Ang gamot ay epektibo. Sabi ng doktor, hindi na raw hiyang sa gatas. Ang tanga-tanga ng Isagani na yon, naniniwala sa lahat. Dante's voice, gruff. Paano kung may makahalata? Mahalina's voice, laughing softly, a cruel sound. Sino? Iyong utu-utong si Tala? Huwag kang mag-alala sa kanya. Isang maling galaw niya lang. Siya ang maituturo nating may kasalanan. Madali lang siyang palabasin na baliw. Nanlamig ang buong katawan ni Tala. Pinakinggan niya ang iba pang mga file. Ang bawat isa ay mas malala kaysa sa nauna. Nariyan ang buong plano. Ang patuloy na paglalagay ng gamot na pampahina sa gatas ni Sinag. Ang paggamit ng pekeng last will and testament para makuha ang lahat ng yaman ni Isagani. At pinindot ni Tala ang huling file. Ang boses ni Mahalina ay mas malamig, mas walang kaluluwa. Audio recording snippet. Sound is clearer. Mahalina's voice. Pagkatapos mamatay ng bata dahil sa sakit, tuluyan ng guguho ang mundo ni Gani. Doon napipirmahan ang Di Testamento at pagkatapos noon, isang planadong kidnapping na ang bahala sa kanya. Binitawan ni Tala ang mouse na parabang napaso siya. Isang kidnapping para patayin din si Don Isagani. Hindi ito simpleng pagnanakaw. Ito ay planadong pagpatay sa buong pamilya. Napahawak siya sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang sigaw ng pangingilabot. Ang hangin sa silid ay biglang naging napakabigat, napakahirap hingahan. Ang katotohanang hawak niya ngayon ay hindi lang isang susi sa mga sikreto. Ito ay isang susi sa buhay at kamatayan. Para kay Mahalina Cruz, ang Villa Esmeralda ay hindi isang tahanan. Ito ay isang tropeyo, isang gantimpala, isang monumento sa lahat ng bagay na ipinagkait sa kanya ng tadhana at ng mga Del Rosario. Tuwing gabi, mula sa bintana ng kanyang silid, pinagmamasdan niya ang malawak na hardin na naliligo sa liwanag ng mga ilaw. Naalala niya ang kanilang maliit na bahay, ang pagkatok ng mga ahente sa kanilang pinto, ang kahihiyan sa mukha ng kanyang ama nang kumpiskahin ang lahat ng kanilang naipundar. Ang kumpanya ng mga Del Rosario, sa isang iglap, ay nilamon ang negosyo ng kanyang pamilya. Iniwan silang walang-wala. Hindi niya kailanman malilimutan ang araw na yon at ipinangako niya sa sarili niya. Babawiin niya ang lahat at higit pa. Si Isagani, sa kanyang kabaitan at kalungkutan, ay hindi isang minamahal. Isa siyang perpektong kasangkapan. At si Sinag, isa lamang sa gabal na kailangang alisin. Sa simula, ang plano ay simple at perpekto. Ngunit nitong mga huling araw, may isang maliit at iritableng bato sa kanyang magandang sapatos, si Tala. Napansin niya ang pagbabago sa katulong. Ang dating laging nakayukong si Tala ay mayroon ng talim sa mga mata. Ang mga tingin nito ay hindi na lamang tingin ng isang tagapaglingkod. Ito ay tingin ng isang imbestigador. At alam ni Mahalina na ang isang taong walang anumang kayamanan ay mapanganib dahil wala itong kinatatakutang mawala. May problema tayo.
Sabi ni Mahalina sa kabilang linya ng telepono. Ang kanyang boses ay mahinahon habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Anong problema? Sagot ng magaspang na boses ni Dante. Ang aso, sabi ni Mahalina. Pinupulot ang isang mamahaling suklay. Masyado nang mausisa. Kanina, nakita ko siyang nagmamatsyag sa atin sa garahe. At nitong mga nakaraan, pakiramdam ko'y binabantayan niya ang bawat galaw ko. Gusto mo bang takutin ko? Tanong ni Dante. Hindi. Mabilis na sagot ni Mahalina. Ang pananakot ay para sa mga duwag na walang isip. Kung gagawin mo yon, magkakaroon lang siya ng dahilan para magsumbong. Kailangan natin ng mas matalinong paraan. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kung gusto ng aso na maglaro, bibigyan natin siya ng laro. Isang laro kung saan sa simula pa lang, talo na siya. Ibinaba niya ang tawag at nagsimulang kumilos. Ang kanyang isip ay parang isang makina. Bawat piyesa ay gumagana nang may perpektong kalkulasyon. Kinahapunan, habang abala si Tala sa pag-aalaga kay Sinag sa nursery, tahimik na pumasok si Mahalina sa servant's quarter. Dala ang isang pares ng guwantes na goma. Binuksan niya ang aparador ni Tala. Ang mga damit nito ay simple, nakatupi ng maayos. Kinuha niya ang isang bagong labang uniforme mula sa pinakailalim. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na bote, ang walang lamang bote ng gamot na anti-allergic na ginagamit nila kay Sinag. Maingat, gamit ang dulo ng kanyang daliri. Ipinasok niya ito sa pinakaloob ng bulsa ng uniforme. Isinara niya ang aparador ng walang tunog, walang bakas. Perpekto. Ang susunod na hakbang ay ang pagtatanim ng kwento. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang hardinerong si Mang Carding, isang lalaking may malaking pagkakautang sa sugal na binayaran niya noon. Carding, sabi niya, ang kanyang boses ay nagbabalat ng kayong balisa. May ipapakiusap sana ako, isang bagay na napakahalaga, tungkol sa kaligtasan ni Baby Sinag. Ipinaliwanag niya ang kanyang napansin, na nakikita niya si Tala na palihim na naglalagay ng kung ano sa gatas ng bata, na mukha itong balisa. Kung sakaling may magtanong, maaari mo bang sabihin na nakita mo rin siyang kahina-hinala malapit sa bintana ng nursery? Nag-aalala talaga ako. Sige po, Ma'am Lina. Kung ano pong sabihin ninyo, sagot ng hardinero. Ang boses ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Mabuti, sabi ni Mahalina. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Ibinaba niya ang tawag. Ang mga piyesa ay nasa tamang lugar na. Oras na para sa kanyang pag-arte. Hinintay niya ang gabi. Ang oras, kung kailan si Isagani ay pagod na sa trabaho at pinakamarupok. Naabutan niya ito sa nursery, nakatayo sa tabi ng kuna, tahimik na pinagmamasdan ang kanyang natutulog at nanghihinang anak. Ang eksena ay perpekto. Lumapit si Mahalina, maingat na pinapigil ang sarili na gumawa ng ingay. Inilagay niya ang kanyang kamay sa likod ni Isagani. Mahal, bulong niya. Napalingon si Isagani, ang kanyang mukha ay guhit ng pag-aalala. Lina, tignan mo si Sinag, parang lalo siyang pumapayat. Tumingin si Mahalina sa bata at sa isang iglap, totoong luha ang namuo sa kanyang mga mata. Luha ng pagkukunwari. Gani, natatakot ako. Shh! Sinabi na ng doktor. Dahil lang ito sa gatas, magiging maayos din siya. Pag-aalo ni Isagani, niyakap siya. Umiling si Mahalina, isinubsob ang mukha sa dibdib nito. Hindi, sa tingin ko, hindi lang gatas ang problema. Anong ibig mong sabihin? Humiwalay siya sa pagkakayakap. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang taong nababagabag. Naalala mo ba yung sinabi ko sa iyo tungkol kay Tala? Nakakaiba ang mga tingin niya sa akin. Kumunot ang noo ni Isagani. Lina, napag-usapan na natin to.
Pakinggan mo muna ako, please. Pakiusap niya, ang kanyang boses ay nanginginig na. Nung una, akala ko selos lang. Pero may mga nakikita ako. Mga bagay na hindi ko na kayang palampasin. Nakita ko siyang may inilalagay sa bote ni Sinag nung isang araw. Akala niya siguro hindi ko nakita. At si Mang Carding. Sinabi niya sa akin na nakita niya si Tala na palaging nagmamasid sa labas ng bintana ng nursery na para bang may binabantayan. Ano? Imposible yan. Bakit naman niya gagawin yun? Sabi ni Isagani. Ngunit may bakas na ng pagdududa sa kanyang boses. Hinawakan ni Mahalina ang magkabilang pisngi ni Isagani. Tinititigan ito diretso sa mata. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy. Ang kanyang pag-arte ay nasa kasukdulan. Hindi ko alam, Gani. Hindi ko alam kung bakit. Siguro nasisiraan na siya ng bait? O baka may galit siya sa akin at si Sinag ang ginagamit niya para saktan ako? Humikbi siya ng malakas. Natatakot ako para sa anak natin, Gani. Natatakot ako sa kung anong kaya niyang gawin. Tinitigan niya ang naguguluhang mukha ni Isagani at sa huling pagkakataon, ibinigay niya ang kanyang pinakamalakas na alas. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong, puno ng lason at pagkukunwaring takot. Sa tingin ko, sinusubukan niyang lasunin ang anak natin, Gani. Narinig ni Tala ang bawat salita. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang bukas na pinto ng nursery. Dala ang isang baso ng maligamgam na tubig para sana kay Don Isagani. Ngunit natigilan siya nang marinig ang usapan. Ang kanyang mga paa ay tila ipinako sa sahig. Sa tingin ko, sinusubukan niyang lasunin ang anak natin, Gani. Ang mga salita ni Mahalina ay parang kidlat na tumama sa kanya. Hindi lang siya basta pinaghihinalaan, siya na ang ginagawang kontrabida. Ang bitag ay nakalatag na at hindi niya namalayan na papunta na pala siya mismo dito. Ang kanyang pag-iimbestiga, ang kanyang paghahanap ng pruweba. Lahat ng yon ay gagamitin laban sa kanya. Kailangan na niyang kumilos. Ngayon na. Wala nang oras para sa pag-aalinlangan. Dahan-dahan siyang umatras, bumalik sa kanyang silid at kinuha ang dalawang bagay na pinanghahawakan niya. Ang kanyang cellphone na naglalaman ng mga litrato at ang USB na naglalaman ng katotohanan. Huminga siya ng malalim. Ito na ang huling barahan niya. Isang sugal na ang taya ay hindi lang ang kanyang trabaho, kundi ang buhay ni Sinag. Hinintay niya si Isagani na pumasok sa library. Sumunod siya, hindi na kumatok pa. Ang biglaan niyang pagpasok ay nagpagulat kay Isagani na kasalukuyang nakatayo malapit sa bintana. Ang isip ay malayo. Sir Gani, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng kabang nararamdaman. Kailangan po nating mag-usap. Ngayon, ano po? Tumingin si Isagani sa kanya. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagod at pagkalito. Tala, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Sinabi ko na sa'yo. Mali po kayo, sir. Giit ni Tala. Lumapit siya sa mesa. Mayroon po kayong dapat malaman. Mayroon po kayong dapat makita. Inilapag niya ang kanyang cellphone sa mesa at ipinakita ang mga litrato na kuha niya sa garahe. Sir, tignan niyo po ito. Normal po ba na ganito kalapit ang isang driver sa magiging asawa ng amo niya? Kinuha ni Isagani ang telepono. Tinitigan niya ang malabong larawan ni na Mahalina at Dante. Ang pag-aayos ng buhok, ang lapit ng kanilang mga katawan. Kumunot ang kanyang noo. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Ito ang ebidensya mo, Tala? Isang malabong litrato? Malamig niyang tanong. Baka tinutulungan lang siya ni Dante sa kung anuman. Hindi po, sir.
May relasyon po sila. Sila po ang may plano sa lahat. Desperadong sabi ni Tala. Sakto sa kanyang mga salita, bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Mahalina. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Mahal? Tala? Anong nangyayari dito? Rinig ko ang sigawan ninyo sa labas. Malambing niyang tanong. Lina, sabi ni Isagani, ipinakita sa kanya ang cellphone. Ano ito? Tumingin si Mahalina sa litrato at isang perpektong ekspresyon ng pagkalito ang gumuhit sa kanyang mukha. Pagkatapos, tumawa siya ng bahagya, isang tawang may halong pait. Ito pala ang pinag-aawayan ninyo. Gani, may nahulog na hikaw sa buhok ko noon at hindi ko makuha. Tinulungan lang ako ni Dante. Diyos ko, Tala, hanggang dito ba? Tumingin siya kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Binalik ni Isagani ang cellphone kay Tala. Ang kanyang muka ay mas lalong naging matigas. Nakikita mo na. Isang simpleng bagay, binibigyan mo ng napakasamang kahulugan. Sumusobra ka na, Tala. Hindi! Sigaw ni Tala. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. Kinuha niya ang USB mula sa kanyang bulsa. Kung ayaw ninyong maniwala sa litrato, pakinggan niyo po ito. Nandito po ang lahat. Ang pag-uusap nila. Ang plano nila. Nalasunin si Sinag at kunin ang pera ninyo. Tumingin si Mahalina sa USB at sa isang iglap, nakita ni Tala ang isang kislap ng tunay na takot sa mga mata nito bago ito muling napalitan ng kalungkutan. USB? Sabi ni Mahalina. Umiiling. Ano yan, Tala? Gagawa ka pa ng mga peking ebidensya para lang siraan ako? Gani, natatakot na talaga ako sa kanya. Baka kung ano nang kaya niyang gawin. Bigla siyang napahawak sa kanyang noo. Ang mga gamit ko. Kanina. Pag-uwi ko. Parang may gumalaw. Parang may naghalongkat. Ang mga salita ni Mahalina ay parang isang susi na nagbukas. Sa huling pinto ng pagdududa ni Isagani, tumingin siya kay Tala, hindi bilang isang pinagkakatiwalaang yaya, kundi bilang isang akusado. Tala, sabi niya sa isang boses na halos hindi na niya makilala sa sobrang lamig. Bigyan mo ako ng rason para hindi ka paalisin sa bahay na ito ngayon din. Dahil nagsasabi po ako ng totoo, umiiyak na sabi ni Tala. Sumingit si Mahalina. Kung totoo ang sinasabi mo, Tala, bakit ka matatakot na ipakita ang mga gamit mo kung wala kang itinatago? Payagan mo kaming tignan ang kwarto mo. Iyon ay isang hamon, isang bitag. Ngunit wala nang magawa si Tala. Sige po, halughugin niyo po ang lahat. Wala po kayong makikita. Pumunta silang tatlo sa servants' quarter. Nanginginig si Tala habang binubuksan ni Isagani ang kanyang maliit na aparador. Kinuha ni Isagani ang mga damit isa-isa. At pagkatapos, mula sa bulsa ng isang bagong labang uniforme, may nahulog. Isang maliit na bote na walang etiketa. Parehong-pareho sa boteng nakita ni Tala na iniabot ni Dante kay Mahalina. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Hindi niya alam kung paano yon napunta doon. Tumingin siya kay Mahalina at nakita niya ang isang bahagyang, halos hindi mapansing na ngiti ng tagumpay sa mga labi nito. Dinampot ni Isagani ang bote. Tinitigan niya ito. Pagkatapos, tinitigan niya si Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, ng galit, at ng isang bagay na pinakamasakit sa lahat. Pagkasuklam. Hindi po sa akin yan. Pakana niya po lahat ng ito. Itinanim niya lang po yan dyan. Sigaw ni Tala. Itinuturo si Mahalina. Ngunit huli na ang lahat. Ang ebidensya ay nasa kamay na ng kanyang amo. Hinawakan ni Isagani ang braso ni Tala. Hindi mahigpit, ngunit may diin. Ang kanyang boses ay isang bulong, ngunit mas matalas pa sa isang sigaw. Hindi ko akalain na ganito kang klase ng tao. Akala ko,
Mapagkakatiwalaan ka. Akala ko, mahal mo ang anak ko. Binitawan niya ito na para bang diring-diri siya. Lumabas ka sa bahay ko. Sir Gani, pakiusap. Sinabi kong lumabas ka. Ngayon din. Ang sigaw ni Isagani ay umaling-ungaw sa buong pasilyo. Isang hatol na tuluyan nang sumira sa lahat ng pag-asa ni Tala. Mula sa bintana ng kanyang library, pinanood ni Isagani ang pag-alis ni Tala. Ang maliit nitong figura ay dahan-dahang nilamon ng dilim at nang walang tigil na buhos ng ulan. Wala itong dalang payong. Ang bawat hakbang nito palayo sa Villa Esmeralda ay tila isang mabigat na dagok sa dibdib ni Isagani. Isang bahagi niya ang nagsasabing tama ang kanyang ginawa. Kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya. Ang ebidensya, ang boteng walang laman, ay malinaw. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang papalayong anino ni Tala, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkakamali ang gumapang sa kanyang puso. Isinara niya ang kurtina na para bang sa paggawa noon ay maitataboy niya ang pag-aalinlangang iyon. Bumalik siya sa nursery. Sa loob ng kuna, mahimbing na natutulog si Sinag, ngunit ang paghinga nito ay mababaw. Ang balat nito ay maputla. Hinaplos niya ang noo ng anak. Mainit pa rin ito. Pinalayas ko na siya, anak. Ligtas ka na. Bulong niya sa bata na para bang sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Ngunit ang tanong ay nanatili sa hangin. Kung ang lason ay naalis na, bakit ang kanyang anak ay mukhang mas nanghihina pa? Sinabi ng doktor, aabutin ng ilang araw bago bumuti ang pakiramdam niya. Sabi niya sa sarili, isang pilit na pag-asa. Pumasok si Mahalina sa silid. May dalang isang tasa ng tsa. Mahal, heto. Uminom ka muna. Alam kong stress na stress ka. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalinga. Inabot ni Isagani ang tasa. Salamat, Lina. Huwag mo nang isipin yon, sabi nito. Hinahaplos ang kanyang likod. Ginawa mo ang tama. Ginawa mo ang nararapat para sa pamilya natin. Tumango si Isagani, ngunit hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata nito. May kung anong bumabagabag sa kanya. Ang imahe ni Tala, umiiyak at nagmamakaawa, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Maya-maya, nagpaalam si Mahalina na may kukunin lang sa kanyang kotse. Naiwan ko yata ang charger ko doon kanina, sabi nito. Mula sa bintana, natanaw ni Isagani si Mahalina na naglalakad papunta sa garahe, ngunit hindi ito dumiretso sa kotse nito. Nakita niya itong nakipagkita kay Dante sa isang madilim na sulok. Hindi niya marinig ang kanilang pinag-uusapan dahil sa lakas ng ulan, ngunit nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ngumiti si Dante at pagkatapos, itinaas nito ang kanyang kamay at nag-appear sila ni Mahalina. Isang kilos ng pagbati at tagumpay. Mabilis na nag-init ang ulo ni Isagani, ngunit mabilis din niya itong pinakalma. Driver lang siya. Siguro pinasalamatan lang siya ni Lina sa kung anuman, sabi niya sa sarili. Pilit na gumagawa ng mga dahilan. Ngunit ang tanim ng pagdududa na sinubukan niyang bunutin kanina ay nagsimula na namang mag-ugat. Gabi na. Ang buong bahay ay tahimik maliban sa patak ng ulan sa bubong. Hindi makatulog si Isagani. Nagtungo siya sa library, umupo sa kanyang silya sa gitna ng dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa kidlat na paminsan-minsan ay gumuguhit sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay napako sa litrato ni Amara sa kanyang mesa. Ang nakangiting mukha nito ay tila nakatitig sa kanya, nangungusap. Si Amara ang unang kumuha kay Tala. Buo ang tiwala nito sa dalaga. Tama ba ang ginawa ko, Amara? Tanong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay basag. Gagawin din ba ito ni Tala sa anak natin? Sa anak mo? Ang katahimikan ang tanging sagot
At sa katahimikang iyon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang desisyon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang mukha ni Tala, puno ng takot, ng desperasyon, ng katapatan, ang kanyang nakita. Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone na nasa mesa. Isang pangalan ang lumitaw. Isang pangalan na nagpadama sa kanya ng pinaghalong inis at kaba. Tala Reyes is calling. Tinitigan niya ang pangalan. Ang kanyang daliri ay nag-hover sa ibabaw ng answer button. Isang bahagi niya ang gustong sagutin. Gustong marinig kung ano pa ang sasabihin nito. Gustong bigyan ang sarili ng isang maliit na piraso ng pag-asa na baka nga nagkamali siya. Ngunit na naigang galit. Ang pride. Ang sakit ng pagtataksil na ipinaramdam sa kanya ni Mahalina. Mariin niyang pinindot ang pulang decline button. Namatay ang screen. Muling bumalot ang dilim sa silid. Sa gabing iyon, pinili ni Isagani na manatili sa kadiliman habang sa labas, si Tala ay mag-isang hinarap ang unos. Literal at makasagisag, lahat ay nawala na. Ang lamig ng semento ay tumatagos sa manipis na tela ng kanyang uniforme, ngunit halos hindi na ito nararamdaman ni Tala. Manhid na ang kanyang katawan, tulad ng kanyang puso. Nakaupo siya sa isang waiting shed sa gilid ng isang abalang kalsada, yakap-yakap ang sarili, habang ang mundo ay patuloy na umiikot sa paligid niya, walang pakialam. Basang-basa. Gutom. At higit sa lahat, talunan. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa yero ng waiting shed ay parang isang paalala ng kanyang kabiguan. Ang galit sa mga mata ni Don Isagani. Ang nangiti ng tagumpay sa mga labi ni Mahalina. Ang pagtanggi nito sa kanyang tawag. Lahat ay malinaw pa sa kanyang isipan. Mga imaheng paulit-ulit na sinasaksak ang kanyang puso. Saan siya pupunta? Wala siyang kamag-anak sa Maynila. Ang kakarampot na naipon niya ay nasa loob pa ng mansyon, sa kwartong hindi na niya maaaring balikan. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, wala siyang kakampi. Wala na. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig at pighati. Tapos na ang lahat. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Hinahayaan ang mga luha na humalo sa tubig ulan sa kanyang pisngi. Hahayaan na lang niyang lamunin siya ng gabi. Sa kanyang pagyuko, isinuksok niya ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang palda para maghanap ng kahit kaunting init. At doon, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang bagay na matigas at pamilyar. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Dahan-dahan, kinuha niya ito. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste, nakita niya ang itim na USB flash drive. Sa gitna ng lahat ng gulo, sa kanyang pagmamadaling tumakas, hindi niya ito naibalik. Nananatili itong nasa kanyang bulsa, isang tinig sa dilim, isang huling pag-asa. Biglang nag-iba ang tibok ng kanyang puso. Mula sa mabagal na ritmo ng pagkatalo, ito ay naging isang mabilis na tambol ng determinasyon. Hindi pa tapos. Hanggat hawak niya ang pruweba, hindi pa tapos ang laban. Ngunit paano? Paano niya ito maipaparating kay Don Isagani? Hindi na siya papasukin sa Villa Esmeralda. Hindi nito sasagutin ang kanyang mga tawag. Kailangan niyang gumawa ng paraan na hindi nito matatanggihan. Isang paraan na sa pilitang magbubukas sa mga mata nito. Tumingin siya sa kanyang paligid. Sa kabilang kalsada, may isang kumukutitap na ilaw ng isang computer shop. 24 hours internet cafe. Basa niya sa signboard. Kinapa niya ang isa pa niyang bulsa. Mayroon siyang isang lukot na 100 pisong papel. Ang huli niyang pera na nakatabi sana para sa kanyang pamasahe pauwi sa probinsya kung sakali. Ngayon, iba na ang paggagamitan nito. Nag-ipon siya ng lakas, tumayo, at tinawid ang kalsada, hindi alintana ang mga businang nagagalit.
Ang loob ng internet cafe ay maingay at amoy sigarilyo. Puno ito ng mga kabataang naglalaro. Walang pumansin sa kanya. Nagbayad siya para sa 1 oras na paggamit ng computer at umupo sa isang bakanteng pwesto sa pinakasulok. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang isinasaksak niya ang USB. Lumitaw sa screen ang folder na plano B. Alam niyang walang oras si Don Isagani para pakinggan ang lahat ng audio files. Kailangan niyang piliin ang pinakamabisa, ang pinakakakilakilabot, ang pinakahindi matatawaran. Pinili niya ang huling file, ang usapan tungkol sa planong kidnapping. Ito ang direktang banta sa buhay ni Don Isagani. Ito ang isang bagay na hindi nito maaaring baliwalain. Gumawa siya ng isang bagong email address, isang pangalang hindi niya pag-aari para hindi ito agad mabura. Pagkatapos, sinimulan niyang i-attach ang audio file. Habang naglo-load ito, ang bawat porsyento ay tila isang walang hanggang paghihintay. Nang matapos, oras na para sa pinakamahalagang bahagi. Ang subject line. Kailangan itong maging isang alarma, isang sampal, isang hiyaw sa gitna ng katahimikan. Sa nanginginig na mga kamay, tinipa niya ang mga salita. Lahat ay naka-all caps. Pakinggan mo ito kung gusto mong mabuhay si Sinag. Tinitigan niya ang mga salitang yon direkta. Walang paligoy-ligoy, puno ng bigat. Huminga siya ng malalim. Itinipa niya ang email address ni Don Isagani. At pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinindot ang send. Isang maliit na swoosh na tunog ang narinig niya mula sa speakers. Ang email ay naipadala na. Napasandal siya sa upuan, ang lahat ng lakas ay tila nawala sa kanyang katawan. Wala na siyang magagawa. Nagawa na niya ang lahat. Ngayon, nasa kamay na ng Diyos at ni Don Isagani ang lahat. Samantala, sa tahimik at marangyang library ng Villa Esmeralda, nakaupo si Isagani sa kanyang mesa. Sa harap niya ay isang dokumento, ang kanyang bagong last will and testament. Sa tabi niya, nakatayo si Mahalina. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat nito. Isang ngiti ng tagumpay ang nakatago sa kanyang mga labi. Sige na, mahal. Pirmahan mo na para matapos na ito. Malambing na sabi ni Mahalina. Para sa kinabukasan natin at para sa proteksyon ni Sinag, kinuha ni Isagani ang mamahaling pluma. Ang dulo nito ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa papel. Handa na siyang isuko ang lahat. Ngunit bago pa man dumampi ang tinta sa dokumento, isang matinis na tunog ang pumutol sa katahimikan. Ping, isang bagong email. Automatikong napatingin si Isagani sa screen ng kanyang laptop. Isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na address. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang kamay na may hawak na pluma ay nanigas sa hangin. Nang mabasa niya ang subject line, pakinggan mo ito kung gusto mong mabuhay si Sinag. Ang mga salita sa subject line ay parang isang sampal na gumising sa diwa ni Isagani. Pakinggan mo ito kung gusto mong mabuhay si Sinag. Hindi ito isang biro. Hindi ito isang pagkakamali. Ito ay isang direktang banta. Mahal? Tanong ni Mahalina. Ang kanyang boses ay nagbabalik sa realidad. Ayos ka lang ba? Pirmahan mo na. May bahid ng pagmamadali sa kanyang tono. Hindi sumagot si Isagani. Kinuha niya ang kanyang wireless earphones at isinuot sa kanyang mga tainga. Sandali lang, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. May kailangan lang akong pakinggan. Tumaas ang kilay ni Mahalina, ngunit hindi na ito umimik. Pinindot ni Isagani ang play. Ang mundo sa paligid niya ay biglang nawalan ng tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang mga boses mula sa recording. Ang malamig at kalkuladong boses ni Mahalina. Ang magaspang na boses ni Dante. Bawat salita ay parang isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang likod. Ang tanga-tanga ng Isagani na yon naniniwala sa lahat.
Ang pluma sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Siya ang maituturo nating may kasalanan. Madali lang siyang palabasin na baliw. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Ang imahe ni Tala, umiiyak at pinapalayas, ay sumilay sa kanyang isipan at pagkatapos, ang huling nakamamatay na pangungusap. Isan mo? Isang planadong kidnapping na ang bahala sa kanya. Binitiwan ni Isagani ang pluma. Isang malakas na kalabog ang ginawa nito sa mamahaling mesa. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang anak, ang babaeng handa niyang pakasalan, lahat ay isang kasinungalingan. Isang malaking, nakamamatay na panloloko. Samantala, sa labas ng internet cafe, hindi mapakali si Tala. Paano kung hindi niya pinansin? Paano kung binura niya lang? Paulit-ulit na tanong sa kanyang isip. Hindi sapat ang email, kailangan niyang tiyakin. Ang buhay ni Sinag, ang buhay ni Don Isagani, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyong pinapatakbo ng purong pag-aalala. Itinago niya ang resibo ng kanyang huling 100 piso at pumara ng taxi. Sa Villa Esmeralda po, kuya. Pakibilisan po. Abay? Sa loob ng library, dahan-dahang inalis ni Isagani ang kanyang earphones. Tumingin siya kay Mahalina at sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na anyo nito sa likod ng maskara ng kabaitan. Nakita niya ang ahas. Tapos ka na, mahal? Tanong ni Mahalina. Pilit nang ngumingiti. Pirmahan mo na. Muling kinuha ni Isagani ang pluma. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang kaliwang kamay ay abala sa kanyang cellphone. Mabilis niyang tinipa ang isang mensahe sa hepe ng pulisya na kaibigan ng kanyang ama. Emergency. Hostage situation. Villa Esmeralda. Send team now. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng pagmamahal. Ang mga ito ay malamig na parang yelo. Bago ko pirmahan ito, sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Sagutin mo muna ang isang tanong ko, Lina. O dapat ko bang sabihing, Mahalina? Natigilan si Mahalina. Anong pinagsasabi mo? Sino ka? Tanong ni Isagani. Sino ka ba talaga? Biglang namutla si Mahalina. Ang kanyang pagkukunwari ay nagsimulang gumuho. Hindi kita maintindihan, Gani. Huwag mo na akong tawaging Gani. Sigaw ni Isagani. Tumayo mula sa kanyang upuan. Ang galit na pinipigilan niya ay sumabog na. Narinig ko ang lahat. Ang plano B ninyo. Ang paglason sa anak ko. Ang plano niyong pagpatay sa akin. Napaatras si Mahalina. Ang takot ay kitang-kita na sa kanyang mukha. Hindi! Hindi totoo yan. Sinisiraan ka lang ni Tala. Sakto noon, bumukas ang pinto at pumasok si Dante. May problema ba, ma'am? Tanong nito, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Isagani. Ito pala ang plano B mo, mapait na sabi ni Isagani. Ang alagad mo. Naintindihan na ni Dante ang sitwasyon. Ang kanyang kilos ay mabilis. Mula sa kanyang likuran, bumunot siya ng isang patalim. Tumahimik ka kung ayaw mong masaktan, sabi niya, dahan-dahang lumalapit. Bahel. Sa labas, nakarating na si Tala. Ang mataas na gate ng mansyon ay sarado. Walang magbubukas para sa kanya. Puno ng desperasyon, tumakbo siya sa gilid ng pader, kung saan may isang puno na malapit dito. Walang pag-aalinlangan, inakyat niya ang puno. Hindi alintana ang mga gasgas sa kanyang braso. Mula roon, tumalon siya papasok sa bakuran. Tumakbo siya papunta sa bahay. Ang kanyang destinasyon, ang bintana ng nursery. Kailangan niyang makita si Sinag. Pagdating niya roon, sumilip siya. Ngunit ang kanyang nakita ay hindi ang natutulog na sanggol. Sa kabilang silid, sa library,
Nakita niya ang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Dante, may hawak na patalim, palapit kay Isagani. Si Mahalina, nakatayo sa isang sulok, ang muka ay nababalot ng galit. At si Isagani, nakatayo sa pagitan ng mga demonyo at ng pinto papunta sa nursery ng kanyang anak. Walang oras para mag-isip, walang oras para matakot. Sa isang iglap ng purong katapangan, kumuha si Tala ng isang malaking paso ng halaman sa tabi ng bintana. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Crash! Ang salamin ng bintana ng nursery ay nabasag. Lumilikha ng isang nakabibinging ingay. Tumalon si Tala papasok. Hindi ininda ang mga bubog na sumugat sa kanyang balat. Dumiretso siya sa kuna ni Sinag at niyakap ito. Nagsisilbing panangga sa anumang panganib. Ang biglaang ingay ay nagpatigil sa lahat. Gulat na napatingin sina Dante at Mahalina sa pinagmulan ng tunog. Ang pagkagambalang yon, ang tanging kailangan ni Isagani. At sakto sa sandaling iyon, isang malakas at paulit-ulit na sirena ng pulis ang umalingaw-ngaw sa labas. Palakas ng palakas. Tapos na ang laro. Mabilis na pumasok ang mga pulis. Walang nagawa sina Dante at Mahalina kundi sumuko. Habang isinusubo sila sa sasakyan, tumingin si Mahalina kay Isagani. Isang tinging puno ng purong pagkamuhi. Sa loob ng nabasag na silid, ang sirena ay humina na. Lumapit si Isagani sa kuna. Tinitiyak na ligtas ang kanyang anak. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay sinalubong ng mga mata ni Tala. Nakaupo ito sa sahig, yakap pa rin si Sinag, nanginginig sa takot, sa lamig, at sa adrenaline. Ang kanyang damit ay basa. May mga bahid ng dugo mula sa kanyang mga sugat. Walang salitang lumabas sa kanilang mga bibig. Ngunit sa titig na yon, lahat ay nasabi na. Ang pasasalamat, ang pagsisisi, ang paghanga. Sa gitna ng pagkawasak, isang bagong koneksyon ang nabuo. Isinilang mula sa katapangan at sakripisyo. Ang Villa Esmeralda ay hindi na muling naging pareho. Ang katahimikan na bumalot dito ngayon ay hindi na katahimikan ng kapayapaan, kundi ng isang malalim na kawalan. Ang mga nabasag na salamin sa nursery ay tinakpan na, ngunit ang basag sa puso ni Isagani ay mananatiling nakabukas ng matagal. Sa istasyon ng pulisya, unti-unting nabuo ang buong kwento. Habang isinasalaysay ng mga investigador, ang mga natuklasan nila, nakaupo lang si Isagani, nakatulala. Nalaman niya ang lahat. Ang paghihiganti ni Mahalina para sa pagkalugi ng kanilang pamilya, ang matagal ng relasyon nito kay Dante, ang bawat hakbang ng kanilang masamang plano. Bawat detalye ay parang isang suntok sa kanyang sikmura, isang paalala ng kanyang katangahan at pagkabulag. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang pag-alala sa mukha ni Tala habang itinutulak niya ito palabas sa gitna ng ulan. Ang imaheng iyon ay isang multo na hahabol sa kanya habang buhay. Ang kanyang unang pinuntahan pagkatapos ng lahat ay ang ospital. Si Sinag ay agad na isinugod doon. Ayon sa mga doktor, ang bata ay nakaranas ng mild poisoning mula sa matagal na pag-inom ng gamot. Ngunit dahil sa maagap na pag-aksyon, ito ay malalampasan din. Kailangan lang nito ng masusing pag-aalaga para maibalik ang lakas. Umupo si Isagani sa tabi ng hospital bed ng kanyang anak. Nakakabit dito ang isang maliit na IV drip. Mahimbing itong natutulog, sa wakas ay payapa. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Sinag at doon, sa sterile na katahimikan ng silid, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi ito luha ng galit. Ito ay luha ng purong pagsisisi. Umiyak siya para sa kanyang anak na muntik nang mawala. Umiyak siya para sa sarili, para sa kanyang pagkakamali. At higit sa lahat, umiyak siya para kay Tala, ang babaeng sinaktan niya
ng lubos. Ang babaeng siya rin palang nag-iisang anghel na tagapagbantay nila. Matapos ang ilang oras, sinabi sa kanya ng isang nurse na si Tala ay nasa kabilang wing din ng ospital. Ginagamot ang mga sugat nito. Agad siyang nagtungo roon. Naabutan niya si Tala sa isang maliit na kantina sa ibaba. Mag-isang nakaupo sa isang mesa, umiinom ng isang tasa ng mainit na kape. Ang mga braso nito ay may mga benda. Ang kanyang mukha ay pagod. Ngunit mayroon ng bahid ng kapayapaan. Dahan-dahang lumapit si Isagani. Bawat hakbang ay tila napakabigat. Nang makita siya ni Tala, bahagya itong nagulat, ngunit hindi ito umimik. Umupo si Isagani sa silyang nasa tapat nito. Ilang sandali silang nagtitigan sa katahimikan. Napakaraming gustong sabihin ni Isagani, ngunit walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Paano ka hihingi ng tawad sa isang taong halos ipinahamak mo na? Sa huli, isang salita lang ang kanyang nabigkas, isang salitang basag, at puno ng lahat ng kanyang pagsisisi. Patawad. Tumingin si Tala sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng galit o panunumbat. Tanging isang malalim at nakakaunawang kalungkutan. Nakita niya sa mukha ni Isagani ang sakit, ang bigat, ang kahihiyan. At sa sandaling iyon, naunawaan niyang pareho lang silang biktima ng isang malupit na panlilinlang. Dahan-dahan, tumango si Tala. Isang simpleng tango, ngunit para kay Isagani, iyon ay sapat na. Si Sinag? Mahinang tanong ni Tala, ang kanyang unang mga salita. Ligtas na siya. Sagot ni Isagani, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Magiging maayos din siya. Salamat sa iyo, Tala. Iniligtas mo kaming dalawa. Ginawa ko lang po ang tama, sir. Sagot ni Tala. Ibinaba ang kanyang tingin sa tasa ng kape. Huwag mo na akong tawaging Tokomiso ngambantan, sabi ni Isagani. Hindi ko yan karapat-dapat. Gani na lang. Muli katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikang hindi komportable. Ito ay isang katahimikang nagbibigay daan sa mga sugat na magsimulang maghilom. Binasag ni Isagani ang katahimikan. Tala, alam kong wala akong karapatang hilingin ito sa'yo pagkatapos ng lahat. Alam kong mas gugustuhin mo nang hindi na makita pa ang pagmumukha ko. Pero huminto siya naghahanap ng tamang mga salita. Kailangan ka ni Sinag. Tumingala si Tala. Naghihintay. Gusto kong bumalik ka sa Villa Esmeralda, sabi ni Isagani. Ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Hindi bilang katulong. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang puso ay nasa kanyang mga salita. Gusto kong bumalik ka bilang tagapag-alaga niya, bilang guardian niya. Dahil sa buong mundo, alam kong wala nang ibang mas nagmamahal sa kanya at mas mapagkakatiwalaan ko kaysa sayo. Hindi agad sumagot si Tala. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay na may benda. Ang pagbalik sa Villa Esmeralda ay pagbalik sa lugar kung saan siya ay inakusahan, hinusgahan, at ipinagtabuyan. Ngunit ito rin ang lugar kung nasaan si Sinag, ang kanyang munting bituin. Ang alok ni Isagani ay hindi lang isang trabaho. Ito ay isang pag-amin, isang pagpapakumbaba, isang pagsusumamo. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng mga hindi pa nasasabing damdamin, naghihintay sa isang sagot na babago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Lumipas ang 3 buwan. Ang hangin sa Villa Esmeralda ay nagbago na. Ang dating bigat at lamig na dulot ng mga lihim at kasinungalingan ay napalitan na ng init at pag-asa. At ang pinagmumulan ng lahat ng yon ay ang malakas at masayang halakhak ng isang sanggol. Si Sinag ay malusog na muli. Ang kanyang mga pisngi ay bilugan na. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap ng buhay. Para kay Tala,
Ang tunog ng halakhak ni Sinag ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Pumayag siyang bumalik. Hindi ito naging madali. Sa mga unang linggo, ang bawat sulok ng mansyon ay nagpapaalala sa kanya ng sakit. Ngunit sa tuwing makikita niya ang mukha ni Sinag, sa tuwing hahawakan niya ang maliliit nitong kamay, alam niyang nasa tamang lugar siya. Ang relasyon nila ni Isagani ay dahan-dahang nagbago. Wala na ang dating agwat sa pagitan ng amo at katulong. Napalitan ito ng isang magalang na distansya noong una, na unti-unting naging isang komportableng pagkakaibigan. Nag-uusap sila hindi na lang tungkol kay Sinag, kundi tungkol sa mga pangarap, sa mga libro, sa buhay. Isang hapon, naabutan sila ng paglubog ng araw sa hardin. Si Tala ay nakaupo sa isang kumot sa damuhan, habang si Sinag ay masayang gumagapang-gapang palapit sa kanya. Si Isagani naman ay nakatayo sa di kalayuan. Pinagmamasdan silang dalawa. Isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi. Mukhang mas kamukha mo na siya kaysa sa akin, biro ni Isagani habang umuupo sa tabi ni Tala. Napangiti si Tala. Mana lang po talaga sa nag-aalaga. Tala, sabi ni Isagani, ang kanyang tono ay naging seryoso. May gusto sana akong ibigay sa'yo. May kinuha siya mula sa kanyang likuran. Hindi ito alahas, hindi ito pera. Isa itong libro. Isang nobela na minsan ay nabanggit ni Tala na pangarap niyang mabasa. Para sa'yo, sabi ni Isagani. Alam kong mahilig kang magbasa at naisip ko lang. Kinuha ni Tala ang libro. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinaplos ang pabalat. Isang simpleng regalo, ngunit para sa kanya, ang kahulugan nito ay napakalalim. Hindi nito tiningnan ang kanyang estado sa buhay. Tiningnan nito kung sino siya, kung ano ang gusto niya. Salamat. Gani, sabi niya, sa unang pagkakataon ay tinawag niya ito sa pangalan ng walang sir. Nagkatinginan sila, at sa sandaling iyon, isang bagong pag-unawa ang nabuo sa pagitan nila. Ako dapat ang magpasalamat, Tala, sabi ni Isagani. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Tinuruan mo ako ng isang napakahalagang leksyon. Ano po iyon? Tinuruan mo ako na ang tunay na halaga ng isang tao ay wala sa yaman, wala sa ganda ng pananalita. Nasa puso. At tinuruan mo akong tumingin gamit ang puso, hindi lang ang mga mata. Tumingin siya kay Sinag na ngayon ay masayang ngumunguya sa laylayan ng damit ni Tala. Noong una, akala ko ang kailangan ni Sinag ay isang bagong ina. Nagkamali ako. Ang kailangan pala niya ay isang taong tunay na magmamahal sa kanya. At ikaw yon, Tala. Naramdaman ni Tala ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang mga salitang iyon ay mas matamis pa sa anumang papuri na kanyang narinig. Habang ang araw ay dahan-dahang nagtatago, sa abot tanaw, pinipinta ang kalangitan ng kulay kahel at rosas. Isang komportableng katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang masayang pag-ungol ni Sinag at ang banayad na hihip ng hangin. Dahan-dahan, inabot ni Isagani ang kamay ni Tala. Hindi ito isang kilos ng pagnanasa, kundi isang kilos ng paggalang at pag-aalay ng isang bagong simula. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Tala. Hindi niya binawi ang kanyang kamay. Hinayaan niya itong manatili sa loob ng palad ni Isagani. Ang init nito ay nagbigay ng kuryente sa kanyang buong katawan. Isang init na nagsasabing, ligtas siya, na sa wakas ay natagpuan na niya ang isang tahanan. Magkahawak kamay, sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw. Ang kanilang mga anino ay nagiging isa sa papalubog na liwanag. Hindi nila alam kung ano ang dala ng bukas. Ngunit sa sandaling iyon, sa piling ng isa't isa at sa piling ng munting anghel na nag-ugnay sa kanilang mga puso, alam nilang handa na silang harapin ito
ng magkasama. Ang bituin ng pag-asa ay muling nagliliwanag sa Villa Esmeralda. At sa pagkakataong ito, ang liwanag nito ay mas maningning kailanman. At dito po nagtatapos ang ating kwentong puno ng pagsubok, sakripisyo at pag-asa. Ang aral po ng ating kwento ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pagmamahal at katapatan ay madalas na hindi natin makikita sa mga kumikinang na bagay o sa matatamis na pangako. Madalas, ito ay tahimik na nagpapakita sa mga gawa ng pagkalinga, sa isang pusong handang ipaglaban ng tama kahit walang kapalit, at sa isang pag-ibig na kayang makita ang liwanag sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Tala at Isagani. Kung mayroon po kayong komento o suhestiyon para sa mga susunod nating kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Gusto po naming malaman kung anong uri ng kwento ang nais ninyong marinig. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,